Ama namin Diyos na dakila, patuloy ka pinupuri, patuloy ka namin pinapasalamatan sa kadakilaan at kabutihan mo. At salamat sa patuloy na pribilehyo na ipinagkakaloob mo sa amin magkakapatid. Narito kami muli sa gabing ito upang aming pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita sa pamamagitan ng aming devotion. Nawa dakilang Ama Diyos ay ikaw ang aming maitaas, ikaw ang lagi na maluwalhati at mapapurihan sa gabing ito. At itago mo ang iyong abang lingkod sa iyong likuran at pagkalooban ng karunungan upang ang salita mo ay maibahagi ng wasto. At sa ganun, Panginoon, sa kami na magkakapatid na nakikinig ay maging daan tungo sa aming paglago, sa aming kaalaman, paglago sa aming pananampalataya. At nawa ay maghari ka sa aming buhay, puso at isipan. At lahat po napapuri at napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po. At kung meron po tayong Bible o Biblia, samahan niyo po ako sa ating pagbasa dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanata 5, talataang 1 hanggang 11. Dito po sa Lucas chapter 5 verse 1 hanggang 11 ay ganito po ang sinasabi. Samahan niyo ako mga kapatid sa pagbasa kung meron po tayong mga Bible. Sabi po, minsan nakatayo si Hesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, humalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Sa verse 8, nang makita yon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Hesus at nagsisi. Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sa mga kasusyo ni Simon. At sinabi ni Hesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Hesus. Purihin po ang pagkabasa. Nakita po natin sa mga talata na ating binasa, mga kapatid sa pananampalataya, ay isinalaysay ni Lucas kung paano tinawag ng Panginoong Hesus ang kanyang unang 4 na alagad. Pumunta si Hesus sa tabi ng dagat ng Genesaret o dagat ng Galilea. Lumulan siya sa bangka ni si Simon o Pedro, at nangaral sa mga tao. Tulad ng iba, tiyak na namangha rin si Simon at ang kanyang mga kasama sa pangangaral
pangangaral ng Panginoong Isus. Doon po sa verse 4 na ating binasa, at sa ating meron lang akong kukunin po dito na ating pagbulay-bulayan sa ating binasa. Una po, may 3 bagay lang po na ang una ay pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pagsunod po, obedience. Pangalawa, humility, pagpakababa, at pangatlo ay mamalakaya ng mga tao. Yun po ang ating pagbulay-bulayan sa gabing ito po, mga kapatid. Doon po sa verse 4 na ating binasa kanina, sabi po doon, pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, pumalaot at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sa verse 5 po, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala po kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Alam po natin, mga kapatid sa pananampalataya, ang mga bihasang nangingisda sa dagat ay alam nila yung ang isda ay maamo at marami paggabi. Lumalabas sila galing doon sa malalalim na parte ng dagat paggabi at maamo sila. Pag-araw ay mailap at doon sila sa pinakamalalim ng dagat. Kaya po alam ng mga bihasang mangingisda po. Kaya po ang sagot po ni Pedro nung sinabi ng Panginoon ni Jesus na pumalaot lang konti at sabi niya ay hulog ang iyong mga lambat upang manghuli. Ano po ang sagot niya? Guro, nagdamag po kami na nagpagod, wala kaming nahuli. Kung titignan po natin, ang sagot po ni Pedro ay meron pag-agam-agam na parang hayaw sumunod. Kasi alam niya, dahil biyasa siyang mangingisda, na wala nang mahuli dahil lalo na araw na po. Dahil nagdamag sila, walang nahuli. At kung titignan natin ay malapit lang doon sa pangpang dahil nagugas na sila ng lambat at sabi ng Panginoon, lumayo kayo konti. Ngunit nakita po natin ang pagsunod ng Panginoong ni Pedro at sinabi niya, ngunit sinabi mo, ihuhulog ko ang mga lambat. Sabi niya. Sinabi ni Jesus, ihulog ninyo ang mga lambat. Kaya nga po, alam po ng mga bihasang mangingisda sa dagat, paggabi ay maaamo po ang mga isda, mula sa kalaliman ng dagat ay lumalabas po sila. Pag-araw naman po ang mga isda ay mailap at nasa malalim sila ng karagatan. Kaya po, sinabi ni Simon o Pedro, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Kaya, nang utusan ni Jesus, si Simon na gawin ang karaniwan at waring walang pag-asang bagay, handa pa rin siyang sumunod. Sinabi ni Jesus, ihulog ninyo ang lambat. Ngunit alam ni Pedro na wala silang mahuhuli. Siya at ang kanyang mga kasama ay nangisda buong nagdamag at wala silang nahuli. At ang nag-utos pa sa kanila ay walang karanasan sa pangingisda, anak ng isang karpintero. Pero dahil sa kanilang ngunit sila po ay handa pa rin siyang sumunod. Doon sa verse 6 na ating binasa, ano po ang sabi? Dahil sila ay sumunod po, gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasama na sa ibang bangka upang patulong at lumapit naman sila at tumulong. Napuno ang 2 bangka at halos lumubog sa daming nahuling isda. Dahil po sa pagsunod nila sa utos ng ating Panginoon Isus ay lubos at nag-umapaw na pagpapala ang kanilang natamo. Kaya po,
napakaganda at napakahalaga na tayo rin po na mga tumanggap na o anak ng Panginoon ay dapat sumunod po tayo lagi sa utos at kalooban ng Panginoon upang tayo rin po ay magtatamo ng mga pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya po sila po dahil sa kanilang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Hesus ay lubos at nag-umapaw na pagpapala ang kanilang natanggap o natamo. Maraming mga pastor at mga ngaral ang naglilingkod ng matagal at buong tiyaga na namamalakaya ng mga tao. Minsan wala silang nahuhuli. Subalit patuloy na sinasabi po ng ating Panginoong Iso Kristo, ihulog ninyo ang mga lambat. Makakahuli rin sila ng mga isda pagdating ng araw. Kaya huwag tayo magsawa na mamalakaya ng mga tao. Sapagkat yun po ang pinakauna na kalooban at utos po ng Panginoon. At pangalawa po, pagpapakumbaba. Doon po sa verse 8 na ating binasa sa Lucas chapter 5 verse 1 to 11, sabi po doon, nang makita yun ni Simon o Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Noon, pag-unawa ni Pedro na may kapangyarihan si Jesus sa kalikasan. Taglay niya ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ay Panginoon. At nadama ni Pedro ang kanyang pagiging makasalanan at pagiging di karapat-dapat sa presensya ni Jesus. Lumayo po kayo sa akin, wika ni Pedro kay Jesus. Hindi ako karapat-dapat manatili sa iyong harapan. Ako'y makasalanan. Si Pedro po ay hindi higit na makasalanan kaysa ibang tao. Kung ihambing kay Jesus, sino ang walang kasalanan? Lahat tayo ay makasalanan at hindi karapat-dapat na lumapit sa kanyang harapan. Kung may sino man hindi makadarama ng kanyang pagiging di karapat-dapat at pagiging makasalanan, ang taong yun ay hindi nakakakilala kay Jesus. Kagaya po ni Pedro, inahayag niya na siya ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa harapan ni Jesus. Yun po, ang pagpapakumbaba ay tanda ng pagsisisi sa nagawang kasalanan. Ang pagpapakumbaba po ay tanda na nais magbalik loob sa Panginoon. Ang pagpapakumbaba po ay makikita po natin ang ating sarili ng maraming pagkukulang higit sa ating buhay espiritual. Ang pagpapakumbaba po ay tanda ng nais magbalik loob sa Panginoon. Sapagkat ayon po sa Kawikaan chapter 28 verse 13. Kawikaan chapter 28 verse 13 ay sinabi, ang nagkukubli ng kanyang sala, sabi po, ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Nakita po natin, napakaliwanag po. Ang nagkukubli, sabi niya po dito sa Kawikaan 28:13, nang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
pagsisisi. Pangapat po, tinawag upang mamalakaya ng mga tao. Dito po sa verse 10 ng Lucas chapter 5 verse 10 hanggang 11. Dito po ipinakita po dito kung paano tinawag ni Jesus ang una niyang apat na alagad. Una niyang nakita sina Simon at Andres na nangingisda sa dagat ng Galilea. Sinabi ni Jesus, "Sumunod kayo sa akin." Kaagad nilang iniwan ang kanilang ginagawa at sumunod kay Jesus. Gayon din si Santiago at Juan. Ito'y Juan na hindi si Juan Bautista. Madali rin silang tumindig nung tinawag ni Jesus. Iniwan ang kanilang kasambahay, iniwan ang kanilang bangka at gawain at sumunod kay Jesus. Tulad din po ni Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta nung tinawag ng Panginoon at inutusan ng Panginoon sa dakong yun. Ngunit alam ni Abraham, alam niya kung sino ang kanilang kasama. Doon po sa aklat ng Hebreo, basahin po natin sa Hebrew chapter 11 verse 8. At lista nyo na lang at basahin po natin. Ngayon, tinatawag sila ni Jesus, parang masugid nilang alagad. Tinawag niya po ang mga apat na yun para sa masugid niyang alagad. Sinabi niya sa kanila, iwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Gayon din po sa atin, mga kapatid. Tinatawag tayo ng Panginoon Jesus para maging alagad niya. Ito po ang sinasabi niya sa bawat isa po sa atin. Sumunod kayo sa akin tulad nila Pedro, Andres, Santiago at Juan. Tumindig din po tayo na walang pagtutol at sumunod tayo sa Panginoong Jesus. Sinabi ni Jesus kina Simon at Andres, gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Kinuha ni Jesus ang likas nilang kakayahan bilang mga mangingisda at binago para magamit sa kaharian ng Diyos. Gayon din, kinukuha tayo ni Jesus pati ang ating mga likas na talento para maging alagad na karapat-dapat sa gawain itinatawag niya po sa atin. Sa atin pong pagtatapos, makikita po natin na ang mga alagad na unang tinawag ni Jesus ay mga karaniwang tao, mangingisda at mga maralita. Mabibigat ang kanilang trabaho at matiisin sila sa hirap. Wala silang gaanong pinag-aralan. Sila ay mga taga Galilea, ang pinakamahirap na probinsya ng Israel. Gayunman, pinili sila ni Jesus para makatulong sa pagtatatag ng kanyang kaharian. Sa atin pong pagtatapos, lahat po tayo na nagbalik loob sa Panginoon at tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ay inutusan po tayong lahat na humayo at mamalakaya ng mga tao. Gawin at isagawa po natin upang makasunod po tayo sa utos at kalooban ng ating Panginoon. Kung hindi natin gawin, hindi tayo mamalakaya ng mga tao, mga kapatid. Hindi po tayo makasunod sa kalooban at nais ng Panginoon. Nawa po, ang maiksing mensaheng ito ay nakapagbigay ng karagdagang kaalaman ng bawat isa po sa atin. At nawa, ang gabay, pag-iingat at pagpapala ng Panginoon ay suma sa atin lahat. God bless us all. At tayo po ay manalangin.
Lubos ka, Ama Diyos, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan sa gabing ito. Salamat sa maiksing mensahe na aming napagbulay-bulayan. Nawa, Ama, ay tumino sa aming mga puso at isipan ang salita mo na naihayag. At nawa, dakila namin, Ama Diyos, ikaw ang naitaas, ikaw ang naluwalhati at napapurihan sa gabing ito. Lubos ka, Ama Diyos, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. At lahat po napapuri at napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Nawa ang banal na Espiritu, siya naway gumabay at manahan sa bawat isa po sa amin. Amen. Amen.